Pag-uwi nga ni boyfriend galing trabaho ay may dalang isda at ganito pa ang sinabi niya sa akin pag open ko ng pinto. Chubbs, I have something for you. Akala mo talaga ay something for me. Pero ang totoo sa kanya naman talaga yan. Sinabi lang niyang sa akin para hindi ako magalit. Hahaha, magaling. Ito daw ay binigay ng katrabaho niya. Shoutout sa iyo na impluwensyahan niyo talaga si boyfriend na mag-alaga ng ganito kahit ayako. Eme lang. Kaso, sad to say kasi kinabukasan nagpaalam na kaagad siya. Ba't naman kasi magbibigay na may sakit? Dapat malakas pa. Charis lang. Ayan tuloy, mahagang nahuli lang si boyfriend sa kanyang alaga. Kaya din talaga ayoko mag-alaga ng mga ganyan or ng kahit ano ay dahil hindi nga tumatagal sa amin. Hindi sa hindi kami marunong mag-alaga, baka kaya sila nawawala ay dahil sa sobrang namin pag-aalaga. Sa sobrang pag-aalaga namin sa kanila ay iniiwan lang din nila kami. Kaya nga sinabi ko kay boyfriend na huwag na kami mag-alaga ng kahit anong animals dahil masasaktan na naman tayo kapag nawala sila. Pero sabi nga niya ay baka iba naman to sa lahat ng inalagaan namin. Pero kinabukasan nga iniwan ulit siya. Kaya ayan, broken hearted na naman ang boyfriend nyo. Kaya nga nung nawala yung isa niyang alaga ay bumili naman siya ng 2 betta fish. Babae at lalaki nga ang binili niya. Buti na lang din talaga at hindi pa ganun katagal yung nauna niyang isda. Dahil kung tumagal pa yun tapos ang ending ay mawawala din ulit. Baka sobrang broken hearted talaga dito ni boyfriend. Nagpiplease pa siya para payagan kong bumili ng ganito. Pinagbigyan ko na lang talaga para matapos na to. Wala pa silang maayos na lalagyan or bahay dahil kabibili lang din naman nila. Diyan lang muna sila nakalagay sa ginawa ni boyfriend na magiging bahay nila pansamantala. Kaya nga nung nag-day off siya ay pumunta kami ng Divisoria para maghanap ng magiging bahay nila or ng magiging lalagyan nila. Ang hirap pala talaga hanapin ito dahil bihira lang may nagtitinda ng ganito sa Divisoria. Pero sakto din naman talaga kaya kami dito pumunta ay may pinuntahan din talaga kami dito. Sinabay na lang din namin ang pagbili ng bahay nila para iisang lakaran na nga. At nakakatuwa din pala talaga na makakita ng maraming isda, palangoy-langoy. Ang sarap niya pala talagang pagmasdan. Totoo nga ang sabi ni boyfriend na ang ganda niya sa mata. Napapaisip na tuloy ako na baka hindi na ako maganda sa mata ni boyfriend kaya naghanap ng makakaganda sa mata niya. Eme lang. Sabi nga ni boyfriend ay walang papantay sa Chubbs. Ay, kilig yarn. Ayun, nung makauwi na nga kami ng bahay ay sinet up na ni boyfriend ang magiging bahay ng kanyang alaga. Inayos na nga niya ang mga lalagyan nito at yung mga design nito sa bahay nila. Sana all na lang talaga nagsiset up ng bahay. At ang ganda na nga nila tingnan. Siguro naman hindi na magrereklamo ang mga betta fish na yarn. At nung natapos na nga si boyfriend sa pag-set up ng bahay nila ay nilagay na nga niya agad yung mga alaga niyang isda. Tuwang-tuwa nga ang mga isda sa bago nilang bahay at mukhang hindi lang ang mga isda ang natutuwa dito. Pati na rin si boyfriend ay sobrang ang tuwa dahil napakaganda na nga ng pagka-set up niya sa bahay ng kanyang alaga. Walang paglagyan ng tuwa ng batang yarn. Itong isang betta fish nga ay buntis nga. Sabi pa ni boyfriend dyan, naunahan na naman tayo Chubbs. Sabi ko pa ay sana all na lang. Pati ba naman alaga mo ay inunahan ka pa? Eto nga isang isda ay napakailap dahil yung mga itlog kasi ng babaeng betta fish ay nandyan sa kanya. Baligtad pala ang isda sa mga manok dahil ang mga babaeng manok ay sila ang mga naglilimlim. Dito pala ay mga lalaki ang naglilimlim sa egg ng babae. Ay wow! Kaya nga ingat na ingat si boyfriend sa pagkuha sa kanya dyan para mailipat na nga siya sa kanyang bagong bahay. Tingnan nyo naman at napakailap talaga niya. Parang ayaw ata nito sa new house niya ah. After nga ng ilang oras ay nakuha na rin nga siya ni boyfriend at nailipat na nga siya sa kanyang bagong bahay. Ayan, may bago ka na rin bahay. Sana ay matuwa ka. Galit yarn? Eme. Mukhang natuwa naman siya sa kanyang bagong bahay. Sa sobrang tuwa nga niya, ayan, hindi na gumalaw. Nakuha lang dyan ni boyfriend yung mga bula-bula doon sa egg ng babaeng betta fish dahil ay sama nga yung iba sa pagkuha sa kanya. Napakalikot mo naman kasing bata ka. Bata yarn. Ayan, at napakaganda na ng bahay ninyo. Napakaganda nyo na rin tingnan at pagmasdan. Sarap nyo na iprito. Hahaha, eme lang. Yung isang betta fish wala pa siyang halaman dahil hindi pa nakabili. Isa lang kasi nabili namin ni boyfriend dahil ang hagad niya sa money mga besh. Kaya feeling ko naiinggit siya dun sa isa dahil dun sa kabila ay may halaman nga at siya ay wala pa. Pero wait ka lang dahil yung daddy nyo bibili na nga ng para sa'yo para di ka na mainggit pa dyan. Kaya habang wala pang halaman yung bahay niya ay nilagay na nga muna namin si SpongeBob yan sa bahay niya para naman may kasama siya at baka matakot nga dahil wala pa siyang kasama. Pero hindi naman yung halaman ang magiging kasama niya. Syempre, eme lang yun. Pang-design lang din niya yun sa bahay niya para maging maganda nga tingnan at maging colorful ang bahay niya. At para naman di boring sa bahay niya kaya may pa-design ang daddy nyo. Ayan si boyfriend tuwan-tuwa sa kanyang alaga. Hindi na nawala ang tingin dyan sa kanyang mga isda. Minsan ay hindi na yan tumitingin sa akin. Diyan na siya nakapokus. Sana all nakapokus. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya dyan. Nilalaro ba niya o inaasar na? Sabi pa niya, ituwan-tuwa ang mga isda sa ginagawa niya. Yan na talagang aliwan niya ngayon. Hindi na masyadong nanonood sa Facebook. Maya-maya pa ang tingin sa mga alaga niyang isda. Hindi ko alam kung normal pa ba to. Charis lang. Tuwan-tuwa lang talaga siya dyan dahil may bago na siya pagkakabalaan. At hindi na ako yun, isda na.
Maliit nga lang din ang binili namin dahil wala nga kaming malaking space dito sa bahay. Okay na din yung ganito, hindi siya takong space. Lalo sa mga katulad namin na gustong mag-alaga ng ganito pero walang space na malaki. Pero malay natin sa sunod maging malaki na siya. Nitry ko nga lagyan ng ilaw. Mas gumanda siyang tingnan nung nilagyan kong ilaw. Kitang-kita mo talaga ang liwanag ng bahay niya. Ang sarap niyang pagmasdan lalo sa gabi tapos may ilaw. Nakaka-relax yung paglangoy-langoy nila. Sana all palangoy-langoy lang. Di lumangoy ka. Tapos kinabukasan nga may dala na namang isda si boyfriend. Tuwan-tuwa na naman dahil nadagdagan na naman yung isda niya. Kulay white nga naman yung dala niya. At isinama niya yung dala niyang isda doon sa babaeng isda. Nakakatawa nga dahil may kasama na yung babaeng isda at 3 pa ang kasama niya. Napakalikot nga nung 3 dahil pa kanilang bahay eh. Ang hyper nga nila masyado, sa sobrang hyper nila para kaawayin na sila ng babaeng betta fish. Sabi pa namin ni boyfriend, kaya yan hyper dahil bata pa. Baka yung mga betta fish ay matatanda na kaya di masyadong magalaw. Nakakatuwa na silang tingnan dahil nadadagdagan na sila. Sana lang itumagal kayo para di ma-broken hearted si boyfriend sa inyo. Yun lang, thank you for watching. See you in the next video. Bye!